Kabanata 6616-6620. Kaya naman pinisil mo ang iyong ulo at sinubukan mo ang lahat ng paraan para makapasok sa pintuan ng bahay ni Jean sa Mordo. Kapag nalaman mong hindi ka makapasok, iisipin mo na lang, hindi masamang makapasok sa bahay ni Xavier. Ang mahabang buhok na babae ay may hitsura ng paghamak na nakakita ng katotohanan. Tuhad, hindi mo pa rin alam kung gaano ka ka-incompetent at inutil. Hindi mo maintindihan ang isang bagay. Ang mga Polaka ay hindi kakain ng karne ng sisni. Ang pheasant ay hindi karapat-dapat sa isang phoenix. May mga bagay na nandyan kapag nabomb ka. Kung wala ka nito noong ipinanganak ka, wala kang pag-asa sa buhay na ito. Napakadaling mamatay ng maaga, at saka, huwag mong pag-usapan ang paglutas ng problema ni Yvonne Xavier. Natatakot si Tim na hindi mo malutas ang problema sa hotel. Guangdong ngayon. Wala kang swerte, nagkataong nandito ang pamilya Ledoc. Pagkasabi noon, sarkastikong kinulat ng babaeng mahabang buhok ang kanyang mga labi. Sa paningin, sa hindi kalayuan, isang matandang lalaki na nakatangsut na mukhang siya ang namamahala ay mabilis na naglakad. Sa pagtingin pa lang sa kanyang aura, masasabi mo na talaga na siya ay isang pangmatagalang superior. Napansin din ni Rita Lawson ang matanda, tumingin siya kay Harvey York sa oras na ito. At mahinang sinabi, maaaring hindi mo kilala ang taong ito. Ang taong ito ay ang pangkalahatang tagapamahala ng Guangdong Hotel. Bagamat hindi siya miyembro ng pamilyang Ledoc, siya ay itinuturing na isang mataas na ranggo at makapangyarihang lingkod sa mga matatandang tagapaglingkod ng pamilya. Ledoc, kahit na makilala natin siya, dapat natin siyang tawaging lingkod. Ikaw, tapos na. Pagkasabi noon, umiling si Rita Lawson na parang nakakita ng patay. Pagkatapos ay tumayo siya, ngumiti, at sasalubungin ang flight attendant. Mas matamis pa ang sinabi ng short-haired beauty, "Hello, Manager Zhu, long time no see, lalo kang nagiging energetic. Nga pala, hindi tayo kagrupo ng mga taong pamuna sa mga sariwang sangkap sa iyong Guangdong Hotel. Hindi mo kailangan. Pumunta ka sa gilid." Bago siya matapos magsalita, nakita niyang agad na tumalikod si Guanxi Zhu sa maikling buhok na dilag. At pagkatapos ay mabilis siyang naglakad patungo kay Harvey York, at sa gitna ng pangungutya, pang-iinis, at kalahating nakangiting mga mata ng lahat, siya ay lumingon 70 degrees patungo kay Harvey York. "Young Master York, hello. Salamat sa pagturo sa kakulangan ng sangkap ng aming UA restaurant. Mayroon lang akong sinuri ang supply chain, at 4 na bakas ko ang isang taong pangit. Ang bagay na ito, bibigyan kita ng paliwanag. Upang ipahayag ang aking pasasalamat sa iyo sa pagturo sa aming mga pagkukulang, ako ay personal na nagpasya na simula ngayon, ikaw ay magiging mga bisitang VIP ng aming Guangdong restaurant. Kung pupunta ka sa aming lugar para kumain simula ngayon, libre na." Nang marinig ito, bahagyang natigilan ang mga ekspresyon ng lahat, at ang mga ekspresyon na tumingin sila kay Harvey York ay puno ng hindi paniniwala. May mga taong hindi napigil ang sampilan ang sarili, ano ba ang sitwasyon? Si Manager Zhu, na laging aloof at walang mukha sa sinuman, ay talagang humingi ng tawad at inamin ang kanyang pagkakamali sa isang binata. "Manipis na kutsara, nananaginip ba kayong lahat?" Kung tutuusin, sa pangunawa ng lahat, si Harvey York, na napakapili, ay maaaring itaboy sa halip na mabuli. Gayunpaman, sa hindi inaasahan, siya na ngayon ang naging VIP ng Guangdong Hotel. Makakakuha ka ba ng libreng order tuwing pupunta ka para kumain? Anong klaseng treatment ito? Bago nabigla ang mga taong ito, nagpatuloy si Guanxi Zhu sa pagsasalita. "Bukod doon, matagal nang naghihintay ang aking anak sa skybox. Paki-save ang mukha at ilipat kung kinakailangan. Ang kanyang anak na babae. Sinong prinsesa? Chloe Ledoc. Sa pamilyang Ledoc sa Walls Inc., maraming anak na babae, bata at matanda. Ngunit si Chloe Ledoc lamang ang maaaring makoronahan bilang prinsesa. Ang babaeng ito ay nagawang labanan si Jonathan Ledoc, ang pinakabata sa pamilya Ledoc, sa pamilya Ledoc. Sa pangunawa ng maraming tao, sa sandaling makuha niya ang kapangyarihan sa hinaharap, siya ang magiging reyna ng pamilya Ledoc. Masasabing siya ang may pinakamataas na katayuan sa henerasyon ng mga kabataang babae sa Walls Inc. At Chloe Ledoc, matagal mo na bang hinihintay itong hik in the skybox? Ito. Paano ito nangyari? Ang sulok ng mga mata ni Rita Lawson ay kumaibot sa sandaling ito,
at pagkatapos ay nanginginig na sinabi, Guangzhou. Maling tao ba ang nakilala mo? Isa lamang itong bumpkin ng bansa mula sa lupain ng South Light. Paano ka naging kwalipikadong mag-almusal kasama si Prinsesa Ledoc? Sumulyap si Manager Su kay Rita Lawson, at malamig na sinabi, ano? Sino ang kasama ng aking anak na babae, at dapat kitang tanungin tungkol sa pamilya ni Xavier sa Walsing. Aling sibuyas ka, how dare you take care of our Ledoc family's affairs? Ito. Namilog ang mga talukap ni Rita Lawson, alam niyang mali ang nasabi niya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano ang ibig sabihin nito? Si Manager Zhu ay mukhang walang pakialam. Guangzhou, wala tayong goal ng aso para kontrolin ang pamilya, pero sa halip na, sinungaling ang taong ito, ibig mong sabihin ng pamilya Ledoc ay wala man lang kakayahan na mag-iba. Bumaba ang ekspresyon ni Manager Zhu. O sa tingin mo sinungaling ang kaibigan ng anak ko? Gusto mong sabihin na nakipagsabwatan ang anak ko sa mga sinungaling? Hindi. Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Rita Lawson. Hindi yun ang ibig naming sabihin. Tama, sorry, nagkamali kami. Na-offend namin si Princess Ledoc. Aminin namin ang aming mga pagkakamali. Hindi anak ko ang nasaktan mo, kundi si Young Master York. Malamig na nagsalita si Manager Su, at pagkatapos ay hindi pinansin ang grupo ng mga tao, ngunit patuloy na yumuko kay Harvey York at nagsalita. Young Master York, itong tumatahol na aso ay walang karapatang dumihan ng iyong mga kamay. Tutulungan kita saglit. Pakilipat din sa skybox, obviously kung hindi mo nakikita. Tumango si Harvey York, at dahan-daang lumayo habang nasa likod ang mga kamay. Mula umpisa hanggang dulo ay hindi na niya muling tiningnan si Rita Lawson at ang iba pa. Nang makita ang eksenang ito at makita ang walang pakialam na mga mata ni Guangxi Zhu, si Rita Lawson at ang tatlo pang babae ay nakaramdam ng isang uri ng panghihinayang na hindi nila alam kung paano ilarawan. Inisip nila noong una na ang pagtulong sa pamilya Xavier na paalisan si Harvey York ay isang malaking tagumpay. Ngayon ay tila ang katayuan at mga koneksyon ni Harvey York ay malayo sa kanilang imahinasyon. Bukod sa iba pang bagay, ang pagiging kaibigan lang ni Princess Ledoc ay sapat na para maging isa si Harvey York sa mga nangungunang lupon sa Great Country Age. Kung hindi lang nila sinira si Harvey York, pero nakaisip sila ng paraan papuntang Harvey York 4 characters. Siguro, maaari silang umakyat sa mataas na sangay ni Chloe Ledoc. Bukod dito, mayroon pa rin silang hindi masabi na takot sa kanilang mga puso, hindi alam kung ano ang gagawin sa kanila ni Guangxi Zhu sa isang sandali. Habang hindi mapakali ang pagsipa ng tatlong babae, biglang huminto si Harvey York, na naglalakad papunta sa gate, sumulyap sa kanilang tatlo, at mahinang nagsalita, lumabas na kayo. Ngunit mangyaring ibalik ang isang salita para sa akin. Kailangan kong makita si Yvonne Xavier sa isang araw. Kung hindi kita nakita, dumiretso na ako sa bahay ni Xavier sa Walsing. Sa sandaling ito, ang mga salita ni Harvey York ay walang malasakit, ngunit may pakiramdam na hindi na kailangang tanungin. Naiintindihan, talagang kukunin natin siya. Mabilis na tumango si Rita Lawson at ang iba pa, tulad ng pagputok ng bawang. UI Restaurant, Skybox. Ang kahon ay hindi masyadong malaki, higit sa 50 metro kwadrado lamang. Ang istilong klasikal na Hainan-Wangwali na kasangkapan ay inilagay sa loob, mukhang ordinaryo, ngunit ito ay puno ng mga bakas ng panahon. Bilang karagdagan, ang pinaka-tradisyonal na Lingnan tea ay inilalagay sa dining table sa gitna. Crystal Shrimp Dumplings, Linglong Siaomai, Piggy Buns, Tingzi Sinigang. Hindi ito isang high-end na material, ngunit mayroon itong amoy ng mga paputok ng tao. Ang anak na babae ng pamilyang Ledoc, si Chloe Ledoc, ay nakaupo sa pangunahing upuan, nakasuot ng gintong mga salamin sa gilid at tinitingnan ang impormasyon sa tablet. Parang kakagising lang niya kanina, medyo inaantok na ang mata niya, at hindi siya nagme-makeup. Ngunit kahit na, walang paraan upang itago ang kanyang hindi pangkaraniwang saloobin. Para sa pambihirang at magandang babae na ito, si Harvey York ay sumulyap lang ng bahagya, ngunit walang ibang iniisip. Paimpol niyang hinayla ang kanyang upuan at naupo, at sinabing, Prinsesa Ledoc, matagal na kitang hindi nakikita mula nang umalis. Gali siya, hindi naman sa matagal na kitang hindi nakikita, pero si Young Master York ang ayaw akong makita.
Hinubad ni Chloe Ledoc ang salamin niya, bahagyang itinaas ang mukha niyang elfin, at tumingin lang kay Harvey York ng ganito. Sabi ko sa'yo, pagdating mo sa Walls Inc., mahahanap mo ako kung may kailangan ka. Dahil ba hindi kita tinawagan kahapon, kaya hindi mo na ako mahahanap. Ngumiti si Harvey York at sinabing, hindi naman sa hindi kita tatawaging Princess Ledoc, hindi pa oras para gamitin ka. Ang mga pinuno ng nangungunang 10 pamilya, ang tulong ni Princess Ledoc sa Walls Inc., ito ay hindi gaanong pamantayan. Hindi ako tanga, bakit hindi ko hinintay ang kritikal na sandali para magamit ito? Nang marinig ang mga salita ni Harvey York, nagpakita si Chloe Ledoc ng ekspresyon na sa tingin niya ay masasabi. Pagkatapos nito, tumayo siya, nagsali ng isang tasa ng tsaa para kay Harvey York gamit ang kanyang sariling mga kamay, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, kumain muna tayo. Kung hindi, natatakot akong hindi ka makakain ng ilang sandali. Masama ang pakiramdam ni Harvey York, ngunit ngumiti pa rin siya at sinabing, Prinsesa Ledoc, huwag kang mag-alala, hindi pa ako nakaranas ng malaking bagyo. Gayun din, napangiti si Chloe Ledoc habang nayuyugyug ang chopsticks niya. Alam mo na ang tungkol sa kasal ni Miss Xavier, di ba? Bahagyang ipinikit ni Harvey York ang kanyang mga mata at tumango. Then alam mo ba kung sino ang pakakasalan niya? May pagpapahayag ng interes si Chloe Ledoc. Kinurot ni Harvey York ang kanyang mga labi at sinabing, hindi pwedeng kapatid mo yan, Jonathan Ledoc, di ba? Natawa si Chloe Ledoc at sinabing, hindi ganoon, ang aking kapatid na babae ay palaging isang tao na hindi gumigising ng maaga. Kahit babae ang hanap mo, status muna. So, kahit direktang descendant ng Xavier family si Miss Yvonne Xavier, baka hindi siya magustuhan ng panganay ko. Gayun din, ang aming pamilyang Ledoc ay hindi magpapakasal sa pamilya Xavier. Kung ganoon sino ang kasal ni Yvonne Xavier? Napakunot ang noo ni Harvey York, palaging nararamdaman na dapat magkaroon ng magandang relasyon ang taong ito sa kanya. Nagbuhos si Chloe Ledoc ng isa pang tasa ng tsaa para kay Harvey York, sinenyasan siyang inumin ito, at pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, ang pinuno ng isa sa 6 na paaralan ng bansang isla, ang young master ng Shinto School, Tokugawa Shingen. Ano, magpapakasal si Yvonne Xavier kay Tokugawa Shingen? Naningkit ang mga mata ni Harvey York. Kailan ito napagdesisyonan? Napabuntong hininga si Chloe Ledoc, at sinabing, hindi ka nasasabik. Nakatanggap lang ako ng balita tungkol sa bagay na ito, kaya nakipag-appointment ako sa iyo sa lalong madaling panahon. Ayon sa impormasyong nakuha ko, hindi nagtagal pagkatapos ng Tokugawa, dumating si Shingen sa Walls Inc., ang unang hintuan ay hinahasa. Xavier at Walls Inc. Dapat noon pa lang napag-usapan na ang marriage contract. Pagkatapos nito, hinayaan ng pamilya Xavier sa Walls Inc. na bumalik si Yvonne Xavier, at pagkatapos ay pinarusahan siya. Matapos ipikit ang kanyang mga mata saglit, huminga ng malalim si Harvey York at sinabing, alam mo ba kung kailan ang kasal? Matapos tingnan ng malalim ni Chloe Ledoc si Harvey York, mahina niyang sinabi, the day before the full moon night. Ang araw bago ang iyong huling labanan sa Shinto sect. Iyon ay araw ng kasal ni Tokugawa Shingen at Yvonne Xavier. Kung tama ang hula ko, pagkatapos ng araw ng kasal, dadalhin ni Tokugawa Shingen si Yvonne Xavier para manood ng laban mo. At bago ang laban na iyon, sasabihin sa iyo ni Tokugawa Shingen ang tungkol sa kasal niya kay Yvonne Xavier. Sa madaling salita, tiyak na gagamitin ni Tokugawa Shingen si Yvonne Xavier para guluhin ang isip mo. Dahan-dahang ipinikit ni Harvey York ang kanyang mga mata, pagkatapos ay mahinang sinabi. Ito ba ang plano ng pamilya Xavier, o ang plano ng sekta? Shinto, hindi naman gaanong nagbago ang ekspresyon ni Chloe Ledoc, bagkus ay iniabot niya ang tablet sa kanyang kamay kay Harvey York. Ayon sa impormasyong nakuha ko, ito ay dapat na isang pagkakataon sa ilang lawak. Isa, ang pamilya Xavier ay nagkaroon ng ilang negosyo sa Shinto sect ngayong taon. Ang mga palitan sa pagitan ng dalawa. Ang mga partido ay napakalapit, at ang pagtutulungan ay hindi masama. Pangalawa, ang Shinto School ay matagal nang nagmungkahi ng isang politikal na kasal sa pamilya Xavier, ngunit hindi ito pinayagan ni Sheldon Xavier, na naglingkod sa gobyerno. Nang maglaon, nawalan ng kapangyarihan si Sheldon Xavier sa pamilya Xavier, at ang bagay na ito ay itinuturing na maayos. Ikatlo, ang Shintoism ay itinuturing na taos puso.
Kung tutuusin, si Tokugawa Shingen ay ang young master ng Shinto School, at nandoon ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ay dumating upang magpakasal sa Xavier family, na isang kilos ng nagbubuklod na interes sa isa't isa. Mula sa tatlong puntong ito, hindi ka sinasadyang pinuntirya kundi isang pagkakataon. Siyempre, kung ang bagay na ito ay itinutulak sa likod ng mga eksena ng mga taong may intensyon, baka hindi ito maiiwasan ng hindi sinasadya. Bumalik sa kalmado ang ekspresyon ni Harvey York, at huminga siya ng malalim at sinabing, kung gayon, may isa pa akong itatanong kay Prinsesa Ledoc. Yvonne Xavier, gustuhin man niya o pinilit. Tiyak na alam ni Harvey York na para sa isang top-level na pamilya tulad ng Xavier family sa Walls Inc., kung talagang makikipagtulungan sila sa pamamagitan ng pag-abot sa isang kasunduan sa isla ng bansa, ang mga benepisyong makukuha nila ay talagang lampas sa imahinasyon. Kaya lang gusto niyang malaman ang personal na kagustuhan ni Yvonne Xavier. Lumingon si Chloe Ledoc upang tumingin sa labas ng bintana, at pagkatapos ay mahinang sinabi, para sa pinakamataas na pamilya, ang mga interes ng pamilya ay mas malaki kaysa sa iba. Minsan, hindi isasaalang-alang ng pamilya ang kagustuhan ng mga partido, at hindi isasaalang-alang ng mga partido ang kanilang sariling mga kagustuhan. Young Master York, kung gusto mong malaman ang iniisip ni Miss Yvonne Xavier, bakit hindi mo siya tanungin sa sarili mo? Habang nag-uusap, nilabas ni Chloe Ledoc ang kanyang cellphone at inihagi sa harap ni Harvey York. Sinulyapan ito ni Harvey York at nakita ang address na nakalagay. Embahada ng Islang Bansa, isang magandang lugar. Kapag nakuha na ni Harvey York ang address, pupuntahan niya si Yvonne Xavier at may itatanong dito. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Inilabas ni Harvey York ang kanyang cellphone, napatingin sa screen, at nakitang si Johanna Tagle ang tumatawag. Bahagyang nagulat si Harvey York, ngunit mabilis na sinagot ang telepono. Maya-maya, isang medyo apurahang boses ang nagmula sa tapat. Representative York, may nangyari. May nangyari. Kagabi, pinatay si Deacon Han Wenxiang ng Dragon Palace. Ayon sa nakuha kong impormasyon, maraming ebidensya laban sa iyo sa pinangyarihan ng krimen. Kahit ano, si Han Wenxiang ay mula sa Dragon Palace. Ang bagay na ito, natatakot ako na magiging napakagulo. 4 characters. Alam ko, pupunta ako ngayon. Bahagyang tumango si Harvey York, medyo seryoso ang ekspresyon. Ang walang kapantay na mga biyaya at kasawian ay hindi nag-iisa. 8 characters. Makalipas ang halos kalahating oras, lumitaw si Harvey York sa intensive care unit ng Walsing First People's Hospital. Sa lugar na ito, bukod sa mga miyembro ng pamilya at mga estudyante ni Han Wenxiang, mayroong higit sa 100 tao na tila may mataas na awtoridad sa unang antas, at lahat sila ay tiyak na mga miyembro ng Dragon Palace. Kahit gaano pa kaiya ang posisyon ni Han Wenxiang sa Dragon Palace, taglay pa rin niya ang label ng Dragon Palace. Kapag may nangyari sa kanya, natural na maghahanap ng hustisya ang Dragon Palace para sa kanya. At sa gitna ng karamihan, nandoon si Johanna Tagle. Nag-iisa siyang nakatayo sa labas ng karamihan, ibang-iba ang itsura sa grupo, at ang kanyang mga mata ay bumagsak sa pintuan. Obviously, hinihintay niyang dumating si Harvey York. Nang makita ang figure ni Harvey York, mabilis na lumapit si Johanna Tagle at sinabi sa mahinang boses, "Representative York, nandito ka." Tumango si Harvey York at sinabing, ano ang partikular na sitwasyon? Bagaman, hindi niya gusto o interesado sa mga lalaking nakakaalam ng lahat ng uri ng mga kaaway at nakakalimutan ang kanilang mga ninuno. Ngunit anuman ang mangyari, ang magkabilang panig ay may mga salungatan sa bulwagan ng pagtatanghal. Dahil dito, namatay ang tao kinabukasan. Hindi makapagtanong si Harvey York tungkol sa bagay na ito kung gusto niya. Kung tutuusin, kung may bumuhos dito ng maruming tubig ng hindi hinihiling, hindi ito madaling hugasan. Lumingaling si Johanna Tagle sa paligid at sinabi sa mahinang boses, kagabi, pagkaalis ni Han Wenxiang, Sigi at ng iba pa sa performance hall, tumakbo silang lahat dito para gamutin ang kanilang mga sugat. At saka, namamaga ang mga mukha nila sa mga pambubugbog. Kung hindi nila inalagaan, natatakot ako na wala silang makikita. Bukod doon, mas malala ang kondisyon ni Sigi at kailangang ma-hospital. Tungkol kay Han Wenxiang, dahil sa kanyang pag-amin, hindi siya nagtamo ng anumang pinsala. Kaya pagkatapos tulungan si Sigi na pangasiwaan ang mga gawain sa ospital, umalis siya.
Sinasabi na pagkatapos niyang umalis, pumunta siya sa Zhezhou City upang magsaya, kumanta ng kaunting kanta kasama ang ilang mga batang babae, at pagkatapos ay lumakad ng him na lasing. Nabubuhay mag-isa si Han Wenxiang tuwing weekdays, kaya walang nakakaalam ng sitwasyon. Kaninang umaga lang, natuklasan ng mga taong nag-eehersisyo sa umaga ang isang bangkay sa isang kalapit na parke at agad itong iniulat sa mga awtoridad. May nakakilala kaagad sa pagkakakilanlan ni Han Wenxiang, kaya ang palasyo. Nalaman agad ni Dragon ang balita. Bahagyang sinabi ni Harvey York, patay na siya, kung hindi sila ipinadala sa morgue, ano ang ginagawa nila dito? Naniniwala ang mga tao sa Dragon Palace na may pag-asa pa na sila ay maliligtas. May kakaibang ekspresyon ang mukha ni Joharina Tagle, kaya ang taong iyon ay ipinadala sa ospital. At tiyak na dahil dito nakuha ko ang balita sa unang lugar, at pumunta ako dito, Representative York. Bukod sa kailangang makialam, ang pinakamahalagang bagay ay huwag hayaan ang mga tao na magwiwisik ng maruming tubig ng walang dahilan. Sa pamamagitan ng paraan, nakakuha ako ng ilang mga larawan mula sa eksena sa pamamagitan ng ilang koneksyon, at tinanong ko si Representative York para makita. Habang nakikipag-usap, binuksan ni Johanna Tagle ang telepono at iniabot ito kay Harvey York. Si Harvey York ay sumulyap ng ilang beses, pagkatapos ay medyo kakaiba, mukhang napatay ito ng isang windslash mula sa isla na bansa, at mayroong isang mahinang marka sa lalamunan. Ngunit ang mga bakas na ito ay medyo kainahinala, na parang may maaaring sisihin ng islang bansa. At saka, hindi dapat mahina ang kakayahan ni Han Wenxiang. Ang kalaban ay nakakapatay ng isang suntok, higit sa lahat dahil siya ay pabaya at hindi handa. Kung hindi, hindi siya magpapakita ng anumang mga palatandaan ng pagtutol. Iyon ay nangangahulugan na ang mamamatay tao ay maaaring isang napakalakas na tao, o isang taong kilala niya ng